Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang malaking kontrobersya ang bumalot sa First Lady na si Liz Satanas Mags matapos ibunyag ng isang malapit na kaibigan ang pagkakaroon umano niya ng anak sa labas. Ayon sa mga ulat, ang impormasyon ay mula sa isang taong matagal nang kilala ni First Lady Liz Satanas at nasabing hindi na ito matitiis ang paglihim ng katotohanan ito sa publiko. Ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga politiko. Ang ilan ay nagpahayag ng pagkadismaya at pagtatanong kung paano makakaapekto ito sa imahe ng First Lady at sa administrasyon ng kanyang asawa. Ang iba pa naman ay nanatiling nag-aantay sa karagdagang detalye ukol sa isyong ito. Samantala, isa pang isyu ang nagpainit sa politika ng bansa matapos ang di umano'y matinding sermon ni FPRD kay Presidente Kuting. Ayon sa mga saksi, hinamon at pinagalitan ni former President Rodrigo Roa Duterte si Presidente Kuting ng Norte dahil sa hindi nito umanong pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na tila nawawala ang dedikasyon ni President Kuting sa kanyang mga responsibilidad na nagdudulot ng pagkaantala ng mga mahalagang proyekto at polisiya. Itinuturing ni former President Rodrigo Roa Duterte na ang mga pagkukulang ni President Kuting ng Norte ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng bansa. Dahil dito, labis na nanlumo si Presidente Kuting ayon sa mga malapit na mga kaibigan, lubhang naapektuhan siya ng mga pangyayari at kasalukuyang iniisip kung paano niya mapapabuti ang kanyang pagganap bilang Pangulo. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng Presidente Kuting at kung paano niya harapin ang hamon na ibinigay sa kanya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking pagkabahala at usap-usapan sa lipunan. Ang lahat ay nag-aabang kung ano ang magiging susunod na kabanata sa mga isyong ito at kung paano ito makakaapekto sa kalagayan ng ating bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nakita yan ni PRRD first hand. Siya yung kauna-unahang pumunta doon, no, na local government, na mayor. Nauna pa siya sa kina Marojas na siguro na yan. Si Marojas, sino mga national officials. Si PRRD go agad, bit-bit ang mga, di ba, ang mga bumbero, ang mga pulis at kung ano-ano pang mga hawak niyang tao or di ba under sa kanya sa pagiging mayor ng Davao City. Ang tinulungan nga pong unti-unting ayusin, linisin ang kalat na nagawa ng bagyo, 'di ba? Na napakalakas na pinatagpong talaga ang Kabisayaan, particularly yung nasa eastern part. And ang dami nga pong nangamatay. Kasi PRD noon nung na-interview ng media ay mangyak-ngyak at ang sama-sama ng loob. God must be somewhere. Parang yun yung naaalala ko sinabi niya. Parang wala ang Diyos sa Pilipinas nung tumama ang bagyong ito. Parang wala ka, hindi ka naman nahabag sa mga mahihirap na nga tapos ganun pa ang nangyari, 'di ba? Nagkanda lunod, nagkanda matay, libo-libo. Right? Doon natin nakita ang totoong kulay ni PRD, lalo na yung kulay ng mga dilaw. Na kung hindi ka pala kaalyado ng nakaupong dating leader ay bahala na kayo sa buhay nyo. Caught on cam. Okay, si PRD naman po dahil nga siguro out of frustrations na rin sa nangyayari ngayon sa umalit sa kanyang administrasyon, plus binabati ko siya ni Marcos Jr. na wala raw nagawa sa mga nabiktima ng Yolanda nung mga nakaraang buwan lang nagsalita si, di ba, si Marcos Jr., si President Marcos Jr. na wala daw nagawa ang mga nakaraang administrasyon para sa mga biktima ng Yolanda ay may memory gap yata ang nakaupong Pangulo ngayon ay sumasama at bumubuntot siya dati kay PRD mga 2017-2018 kapag binibisita ni dating Pangulong Duterte ang Kabisayaan, kinukumusta yung mga, 'di ba, yung mga nabiktima ng Yolanda and nagpagawa nga po ng mga housing projects at kung ano-ano pa nirehabilitate naman pong talaga lalo na yung Tacloban City na I think capital yan ng Leyte,
Hello po sa mga Bisaya diha. Oh, i-comment nyo sa comment section kung tama yung pagkaka-recall ko, no? Sa aming geography lesson. Okay. So, siguro napapansin din ni PRRD itong itsura ni PBBM, although medyo tabingi talaga ang kanyang pes, no? Bakit kaya? Ano kaya ang nagpapatabingi sa kanyang mukha? Yung pagtulog ba niya ng ng patagilid, yun ba yun? Or meron siyang kinakain, iniinom, naaamoy, sinisinghot na nakakapagpatabingi ng mukha, 'di ba? Nagtataka lang naman tayo, hindi ba nakukuha sa massage? Oo. Eh, yeah, si PRRD ngayon, na although tumatabing ang mukha ni President Marcos Jr., parang hindi naman haggard. Hindi paspas sa pananarabaho, 'di ba ang daming problema ng Pilipinas, balik droga, balik krimen, ang nakikidnap ngayon mga ate at kuya. Uso na naman ang nakawan, snatching, mabanggit ko lang mga ate at kuya na snatch yung phone ng nanay ko, no? Sama-sama ng loob ng mama ko. Namamalengke daw siya, na snatch yung phone niya. Sabi ko, wala pa akong pera, so bili na lang kami ng phone next month. Yeah, next month na lang kasi syempre, pag-iipunan pa 'yan. Biro mo yun, ayan na naman, balik ang lalakas ng loob ng mga kriminal ngayon. Alam niyo mahirap maagawan ng phone ha, mga ate at kuya. Dahil syempre yung mga contacts mo, 'di ba? Tapos yung mga social media accounts mo, nandun pa, naka-login pa. Malay mo, 'di ba, i-hack 'yun, isabotahe ng nakanakaw. Tsaka yung SIM card number, 'di ba? Nandoon na naka-save yung mga importanteng contact details mo, mga pribadong contacts, pati minsan yung mga bank accounts mo, 'di ba? Mga online banking nasa phone. So pag-ingatan po natin ang ating mga gamit, ang ating buhay dahil sa panahon ni President Marcos Jr. ang lala ng krimen. O paano ako kukontakin ng nanay ko? Panganay ako ang first love noon. At least sa mga anak. Tama ba? O, iba ang pagmamahal ng nanay sa kabiyak, 'di ba? Minsan lumilipas ang pagmamahal ng isang babae sa kanyang asawa, pero hindi sa kanyang mga anak na galing mismo sa kanyang katawan. If you know what I mean. Right? So iba yung ibang ibang uri ng pagmamahal meron ang mga magulang sa kanilang anak, 'di ba? So, 'yun. So tiis-tiis muna kami ng nanay ko kung paano niya ako kontakin. Alright, awa ko sa mama ko, Eh, ano magagawa natin, kalat ang krimen, balik droga, ang mahal ng bilihin, mahal na nga yung load sa cellphone, mahal na nga yung internet, nanakaw pa yung cellphone ng nanay ko, awa ko talaga. Natatawa ako pero nalulungkot ako para sa nanay ko. Okay, yeah, mahal load, mahal internet, mahal tubig, mahal kuryente, mahal bilihin, mahal pamasahe. Tayo lang, sabi nga ni Attorney Chixie, tayo lang ang hindi mahal ng administrasyong ito, pero ang lahat mahal. Walang pakialam sa mga naghihirap na Pilipino, ang siguro napapansin to ni PRRT. So, ito po yung kanyang interview kanina, and oh, alright. Pakinggan po natin ang sermon. Malulutong po talaga, although hindi niya tinukoy, wala siyang ginamit na pronoun, okay? Pronoun ba? Wala siyang ginamit na even pangalan, 'di ba? Ng kung sino man, pero yung shoot ng Inamels ay I don't know, maybe targeted to the current situation ng Pilipinas and not to Marcos Jr. Put ng Inamels na sitwasyon ini, parang ganun, 'di ba? Put ng Inamels na administrasyon ini or buhay ini o kung ano man. Pero malutong pong talaga ang pagmumura ng dating Pangulo. So pakinggan po natin si PRRD. Ito lang yung taong nagmumura pero natutuwa, naaliw tayo or gusto natin dahil hindi naman, alam niyo, ganyan po talaga ang mga Bisaya or dugong Bisaya or parting niya, Kabisayaan ng Mindanao. Ordinaryo na sa amin yung mga yawa-yawa, linti na iyan, no, boysit, kinabuhi. Yan. Pero sa Katagalugan, lalo't sensitive, lalo't ilit na katulad ni President Marcos Jr., nag-try din naman siyang magmura noon sa kanyang vlog, di ba? Pero hindi, walang visa eh. Tapos na-blip pa yung mga pagmumura niya noon. Kasi nga parang
tinatanong yata si Marcos Jr. noon nung siya'y tumatakbo pa or hindi pa tumatakbo pa, pero nagpapa-recount pa lang ng boto nila ni Lenlen noon na nadaya kuno siya. Kung sakali daw, parang ganun yung tanong kay Marcos Jr. na kung sakali ka maging presidente, gagayahin mo ba yung angas ni Pangulong Duterte, ganyan-ganyan. Hindi ko talaga ugalang magmura, pero sige, magmumura Kems, sabi ni Marcos Jr. Nagmura nga doon sa vlog niya sa kanyang YouTube channel. Wala namang bisa. Naka-blip nga po. Blip, blip. Hindi rin marinig. Nagmura na. Hindi bagay. Mukhang malambot Right? Mukhang lampawik nga, sabi ni PRRD. So let's listen to the previous president or former president kung ano yung mga frustrations niya sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr. And kung ano yung parang nire-recommend niya, di ba? Nasermonan ng malala ang dating presidente. Ang kasalukuyang presidente. Pero ito kung live diretso, mas mabuti makinig ang tao. Wala naman ako wala kaming si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Magtrabaho ko dyan. Dukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Balitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. So malinaw ang mensahe ng dating Pangulo, walang may gusto. Actually, ang taong bayan, PRRD, gusto namin masipa na yan. Frustrated na kami 2 years na. Sapat na siguro, mga tat kuya, no? Sapat na siguro ang 2 years na binigay natin. Hindi na tama na paabuti pa natin ng 3 taon or kalahating taon yan. Nag-agwanta tayo. At sa bawat araw, ilan yon? 365 plus 366. May leap year po yata sa mga nakarang taon, ano? So, 730? 1? Bigla ang math tayo. Mga ganon. 731 days. Sa bawat araw na yan, may nakakamgo. Come. Push, come. Balita ko nga, binitbit na yung pera papuntang UAE. At pinabitbit sa kung saan mang, ewan ko, sabi daw di umano. May mga nakakamkam ang mga kurakot, di ba? Sapat na yung 2 years. Pero kung si PRD ang tatanungin, sabi nga niya, walang may balak na matanggal ka sa pwesto, gusto ng karamihan na manatili ka dyan, tapusin mo hanggang 2028, magtrabaho ka. Bakit? Ay, mga tat kuya, kasali ako dati sa magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Yung program dati ng QTV, GMA News TV, QTV 11, noon, kung naaalala niyo yan.
May nasalihan akong contest dyan. Uy, sino to nagmamahal sa akin? Ate ko yata from Anemica. Thank you so much. Oh. But yeah, magtrabaho ka, pinapasweldohan ka, ang laki-laki, hundreds of thousands ang sweldo ng Pangulo. Boy, hindi pwede. Pinaghihirapan namin ang buwis. Tama ba mga kuya? Ang kinakaltas nyo sa aming sweldo, ang idinadagdag nyo sa mga bilihing, ang mahal-mahal na nga, value-added tax, mga sin taxes at kung ano-ano pang taxes meron. Matik na binabayaran namin or kinukuha sa amin para lang may maipasweldo sa inyong mga inutil. Sino man kayo, hindi sinasabi si President Marcos ito. 'Di ba? So, ingod-ngod mo, duk-dukin mo ang mukha mo kasi ginagawa at ginawa yan ni PRRD noon. Kita natin kung paano bumagsak ang kanyang katawan lalo nung panahon ng COVID. Huwag kong banggitin ng buo sa strike against. 'Di ba? Panahon ng pandemic, sub-sub sa trabaho si PRRD, nagpupuyat, okay? Magigising niya ng mga alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy na ang trabaho hanggang madaling araw kung ano man ang dapat basahin, repasuhin bago pirmahan. Hindi tumitigil ang dating Pangulo, wag partida, may mga secretaries na nga, may mga alter egos na nga. May mga nakadesignate na natatayong parang siya sa bawat department. Araw-araw niya yung mimitingin, nakikita natin, napapanood natin kung hindi man live, recorded lalo na nung panahon ng pandemic, may update tayo kung ano ang ginagawa ng opisina ng Pangulo. Ngayon, wala. Wala ngang spokesperson eh. 'Di ba kung ang mga tao ay magtatanong, ano mga comment mo dito, Pangulong Duterte, anong masasabi mo dito, anong ganyan. Kung gusto nating malaman, marinig ang kanyang mensahe, opinyon, desisyon, may spokespersons na sasagot kung hindi niya kaya. Ibig sabihin, hindi siya available pero nandyan ang spokesperson, nagpapa-interview, nagpapatawag, di ba may Malacanang press corps. Ngayon walang ganyan. Wala tayong alam sa mga nagaganap. Magtatanong ang taong bayan, bakit may mga missile launcher na sa Pilipinas? Walang sumasagot. Ano ang masasabi nyo doon sa PIDEA Leaks? Tatawa lang. Right? Yung akusasyon na ang asawa mo nagtatrabaho at may bit-bit na mga staff ng Maharlika Investment Funds. Bakit sikreto? Wow! Wala tayong, Diyos ko po, tatanungin natin ano ang desisyon mo sa mga nalindol sa Mindanao, ang nasabugan ng Bulkang Kanlaon, ang Bulkang Taal sumisingaw-singaw na naman. Wala tayo. Pero pagdating sa West Philippine Sea kuno, South China Sea naman ang pangalan, ang bilis mag-respond. Gusto ng taong bayan malaman anong balak mo, isasabak mo kami sa giyera? Ha? Oh. Tama ba? Isusubo mo ba kami sa giyera? Sabihin mo kaagad nang makapagtago kami sa mga kuweba or mag-migrate kami sa Mindanao baka sakaling hindi doon ipatamain yung mga di ba, ibabala ng mga incheck papuntang Pilipinas. Sabihan mo kami. Huwag niyong daanin sa sikreto. Oh. Ay mukha namang walang, hindi naman haggard si President Marcos Jr. Tumatabingi ang mukha, pero mukhang hindi siya haggard sa buhay. Kasi syempre, iniintindi nila concerts, parties. Mahilig sila magpa-concert, may pa-fashion show, mag-travel abroad. Masisisi nyo ba si PRRD kung bakit siya frustrated sa pumalit sa kanya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kending muna. Galing to sa ate ko siguro from Anemica. Sabi ko na eh. Teka lang, replyan ko lang.
Mhm. Thank you so much po sa palablab. Ate ko from Anemica. Hello, hello. Shout out po sa mga nasa US. Thank you so much po. Pambili ng bigas. Mahal ang bigas. Oh, too much. And if mapunta tayo sa Giera, sabi ni Yingli Paulon, Lentek. Oh, deserve mabigwasan. Dahil mukhang mukhang may aning. Parang hindi iba yung kuting noon nung nanliligaw pa nga lang sa atin or nagpapakitang gilas pa lang at tatakbo pa lang Pangulo, kesa sa na umupo na parang araw man liligaw, sabi na Attorney Trixie, araw-araw tayong niligawan, 'di ba? Nagpapa-impress, nagpapakitang gilas nung napao na tayo at nakuha na ang ating puso at kaluluwa, huyo na tayo. Kumukonti na daw ang bangaw. Sabi ni Pab Kentos. Kasi nga, 'di ba? Litlit kong channel para dito sila magbabad. Doon kayo magbabad sa mga show, deserve nyo doon, mga bangaw. Okay. Itatali sa luneta i-firing squad, sabi ni Super Mario B. Hindi lang firing squad, ipangat-ngat natin sa mga hantik. Huwag biglain. Firing squad talaga. Paano kung hindi magtrabaho at puro pang sariling kapakanan lang ang inatupag? Oras na. Sorry, PRD, ayaw na namin. 2 years is enough. Actually, it's too much. It's long overdue. Nung isang taon, 'di ba, nung 1 year pa lang si Kuting, ang sabi namin sabi ng Ensaymada pa, pagbigyan pa natin, isang taon pa lang naman. 2 taon na ngayon, ang gusto nyo? Atay, marami 3 taon, hindi na, ayaw na namin. July 1 na bukas. Excited na kami. Magpapakulay daw si trending videos. Talaga ba? Thank you so much in advance. Ganda ng pagka-edit ng alin. Ate Emily Ferda, hello. May mga dalagita rin nawawala, mga estudyante, beauty queens, 'di ba? From Hong Kong, Ate Mayef, buti pa na yung ibang vloggers nandiyan sa Hong Kong, 'di ba? May meet and greet. Mga DDS vloggers, mga host ng SMNI. Sana all na lang talaga nasa Hong Kong, sana all. Sino lang ba naman ako? Hamak na vlogger. Maliit na vlogger, pipitsuging vlogger, hindi pa nga 100k ang followers. 'Di ba? Dubidabidap-dap lang daw ang iniintindi ni PBBM, sabi ni ACS Patrumina. Gigil si PRD sa katamaran kasi nga, sino ba naman? 'Di ba? Para kang para kang halimbawa ay pinatira ka sa isang bahay ng kamag-anak mo and ikaw yung parang caretaker, kung todo linis ka, pinaganda mo, 'di ba? Kasi nga masipag ka. And ayaw mong mapahiya sa nagpatira sa iyo doon dahil aside from free naman yung stay mo, pinapadalhan ka pa ng budget buwan-buwan para sa mga utilities, 'di ba? Sa kuryente, lahat maintenance. So inayos mo, tinuring mong parang sa'yo yung bahay. And then may pumalit sa yung banga. Party sa kung saan parte ng bahay, 'di ba? May mga tumbahan doong mga alak, bote ng alak, basyo, 'di ba, nakakalat yung mga party whatever, paraphernalia, what not, kalat yung mga upos ng yosi, 'di ba? Tanghaling gumising kasi mga may hangover at makikita ng dating tumira na pinagkatiwalaan nang sabi, kami naman ang titira at aayusin namin, hihigitan pa namin yung paglilinis mo, di ba? Ultimo yung yung inidoro, didilaan namin kung kinakailangan. Yes, pati puwet ng kaldero, yes. Lilinisin namin, pati singit-singit at kung ano pa man. Tapos nung sila na ang umupo, hindi ginawa. Hindi tinuloy ang nasimulan ng dating tenant or ng dating caretaker. Sino ba naman ang hindi mababad trip?
Ano ba yung susunod kong i-discuss? Sandali lang. Should I? No, susunod na lang. Sige. Ako, namimili ako sa ang dami ko kasing nire-ready. Ano ba yun? Okay. Yes, Ate Lisa Padua, nanonood ako sa kanya pagka inaantay ko na yung minsan matapos si Miss Marlica. Yeah, and very thankful ako kay Miss Marlica. Ang dami ko nakikita mga ano doon, mga familiar names. Hello po sa inyo na nag-hi nga rin po sa akin sa live kanina ni Miss Marlica. Yeah, nakikita ko yung ibang mga Mawinians doon or maybe mga followers muna ni Miss Marlica na naging followers ko na lang eventually dahil po ini-endorse naman po ni Miss Marlica ang aking channel. Hindi po yan madamot. Hindi katulad ng ibang vlogger, even Attorney Nick yan ang sinasabi. Of all the vloggers na nakilala namin, di ba dati kaming host ng radyo ni Attorney Nick, sabi niya sa akin, alam mo, Ate Marge na tawagin sa akin. Alam mo, Ate Marge, lahat ng mga nakilala nating vloggers, si Miss Marlica ang hindi madamot. Binabanggit talaga niya yan na ibabanggitin ko yung ano mo, channel mo sa live ko para dumami followers mo ganyan. Yung ibang vloggers daw hindi man lang kami endorso, sabi ni Attorney Nick, which is true, right? Ba't may pagdadamot pare? Lalo na kami mga vloggers ay nandito sa Pilipinas. Si Miss Marlica naman nasa US, may sariling negosyo, may mga negosyo. Side hustle lang ni Miss Marlica ang pagbo-vlog. Hindi ito ang kanyang cup of tea or whatever or kanyang bread and butter. Hindi ito ang main source niya ng income. Kung meron di okay, kung wala di wala. 'Di ba ang laki-laki nga ng kanyang page yung Maharlika na Facebook page. Baka umabot na nga ng 1 million yung followers nun. Ginorgor. Kaya gawa na siya ng panibagong mga page, 'di ba? So mahirap po ang nati-take down yung aming mga platform, mga tit kuya. Naranasan ko 'yan, napilayan ako ng gusto. Kaya ngayon ingat na ingat ako, right? Ingat ako mag-vlog, mag-mention ng mga pwedeng maging dahilan ng na mas strike yung aking channel. Okay, let's continue. May mga pinaparinggan po si Miss Pebbles. Sino kaya? May nawawalang anak. May hindi nakikitang anak. Sino kaya ang tinutukoy niya? And nung nakaraang weekend, meron tayo naging topic na ito kasing babaeng malaki ang tiyan. I-comment nyo na lang sa comment section kung sino tinutukoy natin. Merong babaeng malaki ang tiyan, may 3 siyang anak na binata. Mga pogi ito. Noon, pogi ang panganay, pero mukhang tomboy. Yung pangalawa, payatot, pero gwapo. Yung pangatlo, mataba noon, tumira kasi ng Singapore, masarap ang pagkain sa Singapore. Kailan kaya ako makakarating dyan, no? Sana, soon. Hello, mga ate ko dyan. Pero gusto ko Hong Kong. Masama ang loob ko, hindi ako nakasama sa Hong Kong talaga kanina. At least hindi ako nabatikos, di ba? Kasi ang mga batikos ng Ensaymada, yung mga nagpunta daw na vloggers sa Hong Kong, mga bayarang vloggers. Otot nyo, Ensaymada, kayo ang bayaran. May mga pera yung mga umattend na vloggers doon, malalaki ang channel, kumikita ng bungga-bungga. O, ang munti ko nga ang channel, kahit paano, nakukontento ako, tinakapos ako, di ba? Pero, kumpara noon sa nauna kong channel, medyo okay na tong channel ko ngayon. Hindi na malala ang hindi na barya-barya. Noon kasi dati, pagka kumita ko ng 1,000 pesos, masaya na ako. Right? 1,000 pesos, ano ba yun? Anyway, kasi naman, di ba, maliit lang channel ko. Pag konti ang views mo, konti ang followers mo, hindi ka talaga kikita ng malaki dito. Barya-barya talaga. Si Attorney Nick nga yata, wala nang kinikita. I don't know. Kumusta na kayo sa Attorney Nick? Namimiss ko na yun. Kasi mas kahit paano, kahit gradual, mas lumalaki yung channel ko eh. Kay Attorney Nick parang natenga siya, no? Abogado yun. Anyway, may iba siyang sources. Ako, okay, going back doon sa malaki ang tiyan na babae na may 3 anak. Tumaba yung anak niyang bunso, ngayon naman pumayat na ulit. Baka disiplinado kasi alam niyo naman, pag inirap-irapan ng babaeng malaki ang tiyan, you're so mataba, no? I don't like it. Yun, no? Diba? Tayo ang unang pamilya na tinitingala ngayon, so hindi pwedeng ganyan talaga. Ayoko ng ganyan. Siguro nasindak yung bunso, nagpapayat. Pogi na rin ngayon. Pero may nawawala daw sa kanyang
isa sa kanyang mga anak. Nung few weekends ago, like maybe 2 weekends ago, I think so. Basta itong buwan din, Hunyo, ay mahilig kasi mag-post itong babaeng malaki ang tiyan ng picture ng weekend nila at ginagamit niya yung kanyang biyanan. Kailangan yung biyanan nasa tawag doon yung sa 'di ba sa mahabang lamesa, yung parang padre de pamilya nandun sa pinakaano yun eh, sa pinakadulo, no, sa pinakaulo, parang gano'n. So parang siya yung presidente or presiding officer or head of the family, 'di ba? Padre de pamilya or whatever, the matriarch if you may. At lahat ng nakaupo doon sa gilid ng lamesa ay mga anak niya, apo, ganan, 'di ba no? Parang siya yung nangunguna. So nandun sa sentro ng picture lagi itong biyanan niya. Kilala niyo ba kung sino yung tinutukoy ko? Ah. So, napapansin siguro nitong babaeng malaki ang tiyan na yung kanyang mga post sa Facebook kapag kasama yung kanyang biyanan na nag-uulyanin na, 90 plus na yung edad nun eh, di ba? Nagde-dementia na yata yun. So, kung ano man yung kanyang pangarap sana sa Pilipinas, baka akala niya tinutupad ngayon ng anak niya. Wala siyang kamalayan, baliktad ang ginagawa ng anak niya. Ginagamit siya. Kung todo bihis pa ito, di ba? Postura itong biyanan. Biyanan, right? Oh, yung babaeng nabubuhay kasi namatay ni asawa nun, di ba? Nakalagay sa glass coffin. Oh. Oh, may pa-concert na naman sila. Okay, sandali lang. May hinahanap pa akong... Huh? Okay. Alright, hold on. Where am I? Hinahanap ko yung isa pong... Okay. Got it. So, napansin itong babaeng malaki ang tiyan na kapag nagpo-post siya at kasama ang kanyang biyenan, tapos sentro doon, na nag-e-effort talaga, di ba, nag-aayos ng buhok, kilala yung buhok nun as talagang ganun, no? Yung parang naka-tease, volumized, no? Parang 60s and 70s hairdo, and pinangangatawanan talaga yun ng matriarch ng pamilya nila na nag-uulyanin na. Tapos naka-Pilipinyana yan, no? Naka-terno yan. So kapag ang sinishare ng babaeng malaki ang tiyan na ito na insikurada, ang picture every weekend nakasama itong kanilang matriarch, ay trending, maraming likes, marami kasing nagmamahal sa mga magulang ng kanyang asawa na tabingi ang mukha. Daming clues, huwag kayong sabaw dyan. Comment sa comment section. So, may nawawala doon sa picture. Kompleto yung pamilya, pwera yung ate na mangga. Yung asawa ng babaeng malaki ang tiyan, may ate yun na mangga. Di umano retokada ang ilong or something. Pero okay naman. Nakasanayan na natin na ganun ang mukha. Mangga raw ito. Wala dun sa picture. Pero ang katakataka, bakit wala yung anak nung malaki ang tiyan? Kasi kapag ganyang family gathering, ang laging wala yung mangga, yung kanyang hipag, di ba? Ni malaki ang tiyan. Yun, given na yun, wala lagi sa picture. Kasi itsapwera talaga yon. Mali natin, baka gimmick lang nila yan, di ba? I don't know. Hindi naman sila nagbabatikusan eh. Either takot si mangga kay malaki ang tiyan na babae at malaki din ang mata na nangaagaw ng wine. Ay! Pinatitokoy ko, i-comment nyo. Although, either takot si mangga na batikusin yung nangaagaw ng wine na malaki ang tiyan na babae, or takot din si malaki ang tiyan ng babae doon sa malditang mangga. Maldita daw yun, aminado. Pero hikay naman. Pero syempre yun ang nagmana sa tatay. So, of all the siblings, yung ating mangga yung parang nakamana daw sa kanilang tatay. And kung yun nga lang daw sana yung tumakbong presidente ba? Ng Tricycle Operators and Drivers Association sa may BF Homes Parañaque. Kung yun na nga lang daw tumakbo na presidente ng TODA, baka okay yung kanilang association. Kaso mo tumakbo itong asawa nung malaki ang tiyan. Yung tabingi ang mukha, hindi natin alam kung bakit. So, nagkanda hetot-hetot yung paradahan ng mga TODA sa BF Homes Parañaque. Okay, si Miss Pebbles may shinare, sandali lang. Dali.
Bagal naman ito ng aking kineme. Nawawala daw yung isang anak ng babaeng malaki ang tiyan. Ba't nawawala? Wala sa picture. Nakasanayan na nga na nawawala sa picture lagi yung mangga. Pero bakit wala rin daw yung anak na panganay, yung mukhang tomboy? Yung pangalawa na poging payat, medyo nagkalaman-laman na raw, pero ang mata, grabe ang itim. May eye bag, nangangalumata, parang may bisyo raw. Mahilig daw ito sa Goldilocks, polvoron, pinipig crunch flavor. Talaga ba? Pwede, lagi daw itong lutang. Even si Miss Marlica, nakasama nga raw niya yan. Iba raw ang datingan, ngiti-ngiti lang daw yun, parang wala naman daw yun sa sarili. Pero pinakagwapo yun, yung pangalawa. Nandun naman sa picture, itong weekend na nakakaraan. Nandun din yung bunso na pumogi dahil pumayat, kumpletos ricados, mapwera sa panganay na mukhang tomboy. Wala nga doon sa picture, nag-vlog tayo kung sino yung mga yan. Sino ito? Ito yung post ni Miss Pebbles. Ay, bakit wala yung isa? Sandali, Laymang. Ha? Ha? Oo. Teka lang. Not so good. Similar. Hold on. Why is that? Dali. Ay, bastos. Ay! Nagpapa-rehab? May ganung ganap? Teka muna. Ano, bakit? Bakit nagpapa-rehab? Anong meron? Saan nalulong? Dali ha. Post ni Miss Pebbles. Yung isang anak na hindi man lang inilabas sa mga photoshoot kasi absent nga doon sa family gathering, na ginagamit talaga nung babaeng malaki ang tiyan yung kanyang biyanan eh. Kasi trending lagi pag may family gathering at yun yung nandun sa sentro ng picture, no, sa lamesa, may kumakain, ganyan. Dati, nagsiselfie pa yan si babaeng malaki ang tiyan kasama yung kanyang biyanan. Kaya ang tawag naman sa kanya mukha siyang pagong. Kung malaki ang tiyan, mukha na nga siyang tarsier. Pero syempre, mas cute ang mga tarsier, di ba? Mukha pang pagong, tapos mukha pang palaka. Ang malas naman ng asawa niya. Okay lang kung malas ang asawa niya na ganun ang napangasawa, di ba? Huwag namang buong bansa ang malasin. Kasabak pa sa gera, ano ba yan? Malas talaga, buwisit pa, kalot pa, peste. Ay, ibang level. So, yung isang anak ng mag-asawa na peste sa lipunan, hindi man lang inilabas sa mga photo shoot, parties, dinner, oo nga, no, walang update. And even pagpasyal sa lola for 2 years. What? Kabisado ko yan. Inaabangan at bantay sarado sa akin yan sa social media kasi nung na-meet ko yan, personally, I know may something. Nakuryente ko. Nakita ko yung sarili ko sa kanya noong gumagamit pa AKEMS ng ipinagbabawal na asin. Really? Ngayon, nilabas na nila, mataba na siya, kasama na sa picture, with my family every Sunday. Okay, yung wala sa picture, yung panganay na mukhang tomboy. Pero yung never na nakakasama sa mga picture with the lola or yung nag-uulyanin na biyanan, yung pangalawa. I think na tinutukoy ni Miss Pebbles dito, yung kasamang pangalawa na na-vlog natin nung mga nakaraang araw. Nung nakaraang linggo lang, or maybe last week lang yun. Kasama na sa picture yung pangalawa na tumaba na. Payatot yun naman talaga eh. Medyo nagkalaman-laman. Pero, ang mata, itim na itim ang eyebag. Pangit pa nga ng ngipin. Mayaman ang pamilyang ito at lalong yumayaman. At kapag hindi nasipa yan, ubos ang ating yaman. Ula-ularang ang ngipin, 'di ba? Kung saan-saang direction, hindi one direction ang ngipin, puro stains pa. Ano kaya ang ginanganga niyan? Nagyoyosi ba yan?
nagtitiya, chamomile tea kaya ang kanyang iniinom. Bakit puro stay ng ngipin tapos tabi-tabi ni lahi nila yan eh. Pero mayaman naman, ba't hindi magpaayos ng ngipin? In fact, yung babaeng malaki ang tiyan, ang ganda na ng ngipin. Kasing ganda ng ngipin na nag-aaral sa UK. Kasi sila yung mga naka-veneers. Kapag kayo naka-veneers, kahit na ano pang kainin mo, kumain ka pa ng alkitran at kung ano-ano pa. Uling, hindi na yan kakapitan, lalo yung mamahaling, yung, what's that, zirconia na veneers, if not IMAX. So, yung mga mamahali na, di ba, halos kalahating milyon taas pa lang ng ngipin mo, wala pa yung baba, kahit anong kainin mo, kumain ka na nga ng alkitran, kung ano-ano pa. Ganda pa rin ng ngipin. Yung nanay kasi, yung malaki ang tiyan, ganda na ng ngipin, malangipin nung nag-aaral sa UK. Mag-ina ba sila, yung nag-aaral sa UK, tsaka itong malaki ang tiyan? Nagtataka lang naman, Akims. May mga bangaw ba, Ate Ruthie? Ate Mean from the UK, hello. Sino yan, Ate Marga? Sino yan? Igop daw ang pangalawang crush ko, sabi ni Rain24. Yun nga, yun yata tinutukoy ni Miss Pebbles. Yung crush ko, na never namang nakakasama nung lola for 2 years. Sa tingin ko, tinutukoy dito ni Miss Pebbles, yung grabe yung eyebag na na-vlog natin noong last week. Pero sino yung nagpapa-rehab sa New York? May nabanggit si Pebbles, nagpapa-rehab sa New York? Very New York yata ang pamilya nito, no? Kasama daw ang interior designer. Narinig ko nga. Ba't sinasama mo? Interior designer or fashion designer? Ate Ira, hello. Shout out, Ate Ira, Mami Iday. Interior designer. Mag-vlog ako patungkol dyan. Kung hindi man fashion designer, baka interior designer ang kasama. Lam na dis, Ate Ira. Nagpapa-rehab sa New York, sabi niya, Miss Pebbles. Sa akin nyo dalhin yung nagpapa-rehab sa New York. Hindi kayo gagastos ng malaki. Paglabas niya sa bahay ko, long hair na siya. Pwede na siya isali sa beauty contest ng mga akla. What? Sino ang nagpaparehab? Yung panganay o yung pangalawa? Yung panganay wala sa picture nung nakaraang week. Lagi naman yung kasama. Right? Lagi kasama yun sa weekend gathering ng pamilyang yan. Yung biglang sumama ngayon, na nangangalumata, ang itim ng eyebag, tumaba na, hindi yan malimit kasama noon. So sino sa kanila ang nagpaparehab sa New York, mga ate at kuya? At bakit nagpaparehab? Saan nalulong? Sa alcohol? Sa damo? Sa asin? O sa pulveron? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Yan ang pamilya na nanlalait yung malaki ang tiyan. Nilalait niya yung mga may tattoo. Yung mga anak niya napalaki niya ng maayos dahil walang tattoo. Hindi katulad ng mga anak ni Pangulong Duterte. Right? Napalaki naman daw niya ng tama ang mga anak niya kasi walang tattoo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.